Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, puspos ng pagpapala at pag-ibig, nagpapasalamat po kami sa iyo. Sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan, biyaya at pag-ibig, ay niligtas mo po kami. At naalala mo ang bawat isa sa amin at tinakay mo kami upang makapamuhay kami sa nalalabhi naming buhay sa loob ng iyong banal na katawan, ang Iglesia ng Panginoon. Para sa lahat ng mga pagpapala at biyayang ito, inaalay namin sa iyo ang aming taos-pusong pasasalamat. Sa bawat araw na lumilipas sa amin, pakiusap tulungan mo po kaming huwag makalimutan ang mahalagang pusong ito na nagtatanong, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat ng kabutihan sa akin? Patuloy mo kaming gisingin upang mamuhay ng may ganitong puso. Habang lalong nagiging magulo ang mundo, alalahanin mo po ang bawat isa sa amin at gabayan kami upang kami ay manatiling matatag sa iyong salita, mamuhay ng higit na ganap sa harap mo at lumago upang maging higit na katulad ng aming Panginoon. Panginoon, tulungan mo po kami ng higit pa upang ang aming puso't isipan ay hindi mabihag ng mga walang saysay, walang kabuluhan at makasalanang bagay ng mundong ito. Palagi mo kaming tulungan na isipin ka at alalahanin ang ginawa mo upang ang nalalabi naming buhay ay maging makabuluhang buhay na naghahayag ng iyong kalawalatian. Aming ipinahayag na naniniwala kami sa iyo at nabubuhay kami sa bawat araw na nakatayo sa mundong ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, ay taos-puso din po kami nagpapasalamat sa iyo sa pagtitipon sa aming mahal na brothers at sisters sa isang lugar sa pamamagitan ng iyong dakilang biyaya. Pakiusap, isulat mo po sa aming mga puso ang mga salita na dapat namin maunawaan sa oras na ito at naway baguhin ng iyong salita ang aming mga pag-iisip at ang aming mga buhay upang mahayag ang iyong kaluwalhatian, ang iyong biyaya at maipaalam sa pamamagitan namin ang iyong pag-ibig. Hinihiling namin na gabayan at tulungan mo po kaming lahat. Ipinagkakatiwala din namin at hinihiling na ang Espiritu Santo ay makasama ng aming mga brothers at sisters na hindi namin kasama ngayon. Bantayan mo po sila upang hindi nila makalimutan ang iyong biyaya at pag-ibig. Sa orasin po na ito, lubos kaming umaasa sa Espiritu Santo. Pakiusap, samahan at tulungan mo po kami. Nagpapasalamat po kami sa iyo. At idinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Hesukristo. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Juan chapter 7. Sa Juan chapter 7 verse 46. Kung nahanap na po ninyo ito, ay sabay-sabay nating basahin ang isang talatang ito. Sa Juan chapter 7 verse 46. Basahin natin ng sabay-sabay. Sumagot ang mga kawal, kailan may walang tao nagsalita ng gayon. Ngayon, sa pamamagitan ng mga salita sa Juan chapter 7 verse 46, nais kong pag-isipan natin ng mas malalim ang tanong na ito. Ano ang kinalaman sa akin ng mga salita ni Jesus at ng buhay ni Jesus? Gayon din, salamat sa pag-awit ng mahalagang himno na Love Has Come. Mukhang nababagay talaga ito sa pangunahing mensahe ngayon. Alam natin na bilang mga Kristiyano, naglilingkod tayo kay Jesus bilang ating Panginoon. Sinusunod ang kanyang salita, lumalakad sa kanyang mga yapak at namumuhay na pasan ang krus. Natural nating naunawaan ito. At ito ang karapat-dapat na paraan ng pamumuhay para sa mga sumusunod kay Kristo. Subalit, tayo ba'y tunay na namumuhay sa salita ng Panginoon bilang pamantayan ng Panginoon? At hinuhubog ba ang ating buhay ayon sa paraan ng pamumuhay ni Jesus? Siyempre po, may mga pamumuhay sa gayong paraan. At may mga pagkakataon din sa buhay ko na namuhay ako sa gayong paraan. Subalit habang tayo nakatayo sa harap ng salitang ito ngayong sandali at pinag-iisipan ng ating sarili, dapat nating itanong, anong uri ng buhay meron ako ngayon habang naglilingkod ako sa Panginoon? Anong uri ng relasyon ba talaga ang mayroon ako sa Kanya?
Umaasa ako na ito ang sandali para sa bawat isa sa atin upang huminto at pag-isipang mabuti ang mga tanong na ito. Upang maipaliwanag ng maikli ang background ng talatang ito, umakyat si Jesus sa templo sa panahon ng Pasko at nagsalita ng maraming salita sa kanyang mga alagad at sa mga tao. Noong panahong iyon, ilang ulit na sinubukan ng mga punong pari at mga Fariseo na dakpin si Jesus, subalit hindi nila siya madakip. Sinasabi sa Juan chapter 8 verse 20, subalit walang taong humuli sa kanya sapagkat hindi pa dumating ang kanyang oras. Sinasabi sa atin ito ng Biblia. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, nagsimulang magsalita ang mga tao ng higit at higit pa tungkol kay Jesus. Nagbabahagi ng iba't ibang opinyon at usapin tungkol sa kanya. Ano ang sinasabi nila? Nagtatanong sila ng ganito, kahit na dumating ang Kristo, kahit na dumating ang Mesiyas na ipinangako sa lumang tipan, at kanilang sinabi, pagdating ni Kristo, pagdating ng Kristo, gagawa ba siya ng mas maraming tanda kaysa sa mga ginawa ng taong ito? Sinabi po ito sa Juan chapter 7 verse 31. Ang mga punong pari, ang mga pinuno ng relihiyon, at nagmamasid ng mga Fariseo habang ang mga puso ng mga tao ay unti-unting bumabaling kay Jesus. At ito'y naging dahilan upang hindi sila mapalagay. Bakit po? Dahil natatakot silang maagaw ni Jesus ang kanilang otoridad at mga pribilehyo. Kaya ipinadala nila ang mga bantay sa templo, ang kanilang mga kawal na naguutos sa dakpin si Jesus at dalhin siya. Kaya malamang na pumunta ang mga kawal kay Jesus upang dakpin siya. Ngunit ano ang sinabi ni Jesus sa sandaling iyon? 1 chapter 7 verse 37 na nagsasabi, kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Sa verse 38, ang sumasampalataya sa akin gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Narinig ng mga kawal ang mga salitang ito. At sa halip na dakpin si Jesus, bumalik na lang sila sa mga punong pari at mga Fariseo. Sa verse 45, sinabi dito, bumalik ang mga kawal sa mga punong pari at ang mga Fariseo. Subalit hindi nila dinakip si Jesus. Kaya tinanong nila, bakit hindi siya dinakip? Pagkatapos nagsabi ng medyo nakakagulat na bagay ang mga kawal, opo, may dahilan kung bakit hindi namin siya dinakip. Dahil po saan? Kailan may walang tao nagsalita ng gayon. Hindi ba kayo nagsasalita ng gaya ng taong iyon? Hindi man lang kayo nagsalita ng ganyan. Sa buong kasaysayan at sa hinaharap, wala makakapagsalita ng tulad ng taong iyon. Hindi ito sinabi ng mga alagad ng gayong detalyado. Subalit gayong ipinahiwatig ang kahulugan. Gumawa sila ng isang napakahalagang pahayag. Ang mga salitang binigkas ni Jesus ay hindi pa nasabi noon o mula noon. Walang sino man nagsalita kaya naman gaya ni Jesus. Yan ang ipinahayag nila. Kung gayon, ano ang tunay na kinalaman ng mga salita ni Jesus at ng kanyang buhay? Bakit ipinapakita ng Biblia ang mga salita ni Jesus bilang pamantayan? At bakit sinasabi ito ng mga salita ni Jesus? Ang buhay ni Jesus at ang mga pagpapahalaga ni Jesus ay nagtataglay ng isang ganap na halaga na hindi maikukumpara sa sino mang tao. Ito ang mga tanong na dapat suriing mabuti. Ngayon, nais kong pag-aralan ito sa ilalim ng tema na walang tao nagsalita ng gaya ng taong iyon. Mula sa verse 46, tinitignan natin ang tatlong bagay. Una, ang salita ng taong iyon. Ang mga salita ni Jesus. Pangalawa, ang buhay ng taong iyon. Ang buhay ni Jesus. Pangatlo, isang buhay na namumuhay tulad ng taong iyon. Ang buhay ng mga Kristiyano na naghahangad na sundin si Jesus sa pamamagitan ng pagtulad sa kanyang mga salita at kanyang buhay. Magsimula tayo sa mga salitang ng taong iyon. Ang mga salita ni Jesus. Gaya ng sinabi ng mga kawal, walang sino man na nagsalita sa paraan ng pagsasalita ni Jesus. Kapag tinitingnan natin ang buong kasaysayan ng tao, may hindi mabilang na mga salita ng tao. Sa lahat ng mga salita ng tao, may mga salitang binanggit ang mga dakilang tao, mga salita ng philosophers, at salita ng mga religious leaders. Gayunpaman, ang salita ng ating binasa ay ang mga salita ni Jesucristo. Ito yung mga salitang hindi maikukumpara sa kanila. Mula sa parehong posisyon ng mga kawal, nararapat din nating sabihin, walang sino man sa kasaysayan na nagsalita ng ganito. At walang sino man ang may makakagawa. Pag-isipan natin ito ng mabuti. Ang salita ng tao ay may kakayahang umantig sa puso ng tao. Kaya naman, kapag may narinig tayong isang nagsalita, o kaya naman kapag nakakinig tayo ng isang awitin, gugugol lamang ng maikling sandali
para maantig ang ating puso, upang makaramdam tayo ng emosyon, upang mapaluha o para lumitaw ang kagalakan. Ito ang kapangyarihan ng mga salita. Maraming salita sa mundong ito. Ang mga salita na isinulat ng tao ay tinuturing bilang magandang salita. Mga salita na umantig sa mga puso at mga salitang bumabago sa paraan ng pag-iisip ng tao. Subalit, kapag sinubukan mong aralin ang mga salitang ito ng mga tao, madali mong mauunawaan kung gaano ito kakomplikado. Lalo na kapag nagbukas ka ng aklat ng philosophy at binuklat mo ang mga pahina at mapapaisip ka na, ano bang pinagsasasabi nito? Pareho din sa mga religious leaders, religious scholars. Bigyan ko po kayo ng ilang mga halimbawa. May mga termino tayong ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Mga salitang gaya ng metaphysics or physics. Ang mga salitang ito ay ginagamit ng mga tao sa lahat ng oras. Ngunit, may papaliwanag mo ba sa matibay na termino kung ano talaga ang ibig sabihin ng metaphysics at physics? Ito hindi magiging madali. Tama po ba? Kaya nariyan si Plato at ang kanyang konsepto ng idea kung gaano kalalim mo itong pag-aaralan, maunawaan mo na malinaw siyang nagpapahayag tungkol sa idea. Ang problema ay hindi madaling maunawaan kung ano ba talaga ang idea. At pagkatapos nariyan pa si Jean-Paul Sartre na may sikat na pahayag na existence precedes essence, or ang pag-iiral ay nauuna sa layunin. Existence, essence. Ano pong ibig sabihin nito? Ang mga salita ng mga dakilang scholar sa mundo ay kadalasan naglalaman ng napakaraming kahulugan patungo sa iisa at maikling termino. Malibang mapag-aralan at matutuhan mo ang tunay na kahulugan ng mga tuntuning ito, napakahirap maunawaan ang kanilang kahalagahan. Kagaya rin sa relihiyon. Tignan natin ang isang sikat na kawikaan. Form is emptiness and emptiness is form. Ano ba talaga ang form? Ano ba yung emptiness? Ano yung pagpapakahulugan sa mga ito? Hindi po ito madaling maintindihan. Gayunpaman, ginagamit natin ang mga salitang ito paminsan-minsan. Marami makapangyarihang salita sa mundong ito, mga salitang mula sa philosophers at mga salita mula sa kinatawan ng reliyon at mga kasabihan o kawikaan na nilikha mula sa karanasan ng tao na umantig sa puso ng tao. Maliw tayo na mga ganitong salita ng maikling sandali, maaari tayong makilos ng ating emosyon ng panandalian, maaari din itong mabago ng sandali ang paraan kung paano tayo mag-isip. Subalit, may malaking pagkakaiba mula sa mga salitang iyon at sa salita ni Jesus. Hindi ito malulutas ang problema sa kamatayan ng tao. Kahit gaano pa kadalisay, pilosopikal o lohikal na kamanghamang ang mga salita sa mundong ito, kailanman hindi ito malulutas ang problema sa aking kamatayan o problema sa aking kaluluwa. Subalit kung tinitignan natin ang mga salita na binanggit ni Jesus, mapapansin ninyo ang isang bagay na kapansin-pansin. Hindi siya gumagamit ng mga tuntunin na nangangailangan ng mataas na pinag-aralan o mga salitang hindi pa naririnig ng tao. Kung papakinggan mo ng mabuti kung anong sinasabi ni Jesus, mapapansin mo na madalas siyang ginagamit ang mga salita sa pang-araw-araw na buhay. Mga salita na maging mga bata ay kayang maunawaan. John chapter 6 verse 51, Ako ang tinapay ng buhay na bumabang galing sa langit. Lahat ay alam kung ano ang tinapay. Maging mga bata ay alam ang salitang ito. Sa Juan chapter 6 verse 54, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Sa Juan chapter 14 verse 6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Hindi ito mahirap na salita, di po ba? Pag-isipan natin ng mabuti ang tungkol sa paraan ng pagsasalita ni Jesus. Sa lahat ng kanyang mga sinabi, gumagamit ba siya ng pilosopikal o haka-haka o gumagamit ng ganitong kateknikal na salita? Hindi kailanman. Siya nagsasalita lamang ng mga pangkaraniwang salita ng pang-araw-araw na buhay. Sa Juan chapter 3 verse 3, maliban ng isang tao may panganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sa Juan chapter 6 verse 53, malibang inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ito yung mga simpleng salita lamang. Gayunpaman, marami sa kanyang mga alagad ang tumugon sa chapter 6 verse 60. Mahirap ang mapananalitang ito. Sino ang may kayang makinig nito? Sa katunayan, si Jesus na nagsalita lamang ng simple at malinaw. Siya nagsalita tungkol sa tinapay at dugo. Siya nagsalita tungkol sa buhay. Subalit silang mga nakarinig sa kanya ay nagsabi, mahirap ang pananalitang ito. Hindi natin maunawaan ang ibig niyang sabihin. Pag-isipan po natin ito ng maigi. Ang dahilan kung bakit ang mga salita ni Jesus
ay tumatayo sa malinaw at tiyak na tatatanging kategorya at naiiba mula sa iba, ay ito. Kahit na gaano kasimple ang kanyang salita, ang mga ito ay naglalaman ng dakilang kapangyarihan na nakatuon sa atin. Ang mga salitang ito ay mabisa, may tiyak na resulta. Ano pong resulta? Ito po yung buhay. Sa salita ni Jesus, may buhay. Sa Hebreo chapter 4 verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa. Ang salita ng Diyos ay may buhay. Nagbigay ng buhay sa akin ang salita ng buhay na ito. Walang salita sa mundong ito na makapagbibigay ng buhay sa aking kaluluwa. Subalit nagawa ito ng salita ni Jesus. Sa Juan chapter 11 verse 25 hanggang 26, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak. Ito yung mga salitang kayang unawain ng sinuman. At ang mga salitang ito ay nagbigay ng buhay sa akin. Ito ang dahilan kung bakit mayroong pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng salita ni Jesus at sa salita na sinabi ng mga tao sa mundong ito. Kaya ito ang sinabi ng mga kawal, kailan may wala pa kami nakitang nagsalita ng gaya ni Jesus. Kayong mga religious leader, natuto kami ng maraming bagay sa inyo. Ngunit, ang mga sinabi ni Jesus at ang mga sinasabi ninyo ay talagang magkaiba. Naniniwala ako na ang mga kawal ay nagsalita ng may ganitong pagpapakahulugan. Kailan may wala pa kami nakitang kagaya nito. Mga kapatid, ang ilan sa mga salita ay mahirap maunawaan. Subalit kung pag-iisipan natin ng maigi ang tungkol dito, ang salita ay dapat may malinaw na nilalaman. Kung may ang salita ay nagsasalita ng higit ng 1 oras o 2 oras at wala namang laman, hindi ito tunay na salita. Dapat may laman ang pananalita. May otoridad ang salita. Talagang magkaiba ang salita ng isang may otoridad at ang mga salita ng isang walang otoridad. Kahit na parehong salita ang binigkas, tunay na magkaiba ang salita ng may isang otoridad at yung isa naman ay wala. At ang isa pang mabagay ang salitang mayroong kapangyarihan. May kapangyarihan. Mga kapatid, pwede po ba pakitaas niyo po ang inyong kanang kamay? Tingnan po ninyo. Nang magsalita ako ng isang salita, tumugon kayong lahat. Yan ang kapangyarihan ng salita. Mayroong ganitong uri ng kapangyarihan ng salita. Kaya kung pag-iisipan natin ito, ang salita ay may laman, otoridad at kapangyarihan. Ibig sabihin, may bunga ito. Kapag binigkas ang salita, dapat may kapangyarihan at bunga ito. Subalit ang salita ng tao ay parehong wala ng tatlong bagay na ito nang magkakasabay. Kahit na mukhang magkasabay itong umiiral, ito'y pansamantala lamang at sa huli wala itong kinalaman sa aking kaluluwa. Pwedeng may laman ang salita ng tao ngunit walang otoridad o kahit mga karaniwang tao ay nagsasalita ng napakabuting bagay. Subalit kung ang mga salitang ito'y walang otoridad, hindi ito ikinakalat sa buong mundo. Gayunpaman, kung ang isang tao na may otoridad at posisyon ay nagsalita ng kahit pangkaraniwang salita lamang, ikinakalat at pinag-uusapan sa buong mundo ang mga salitang iyon. Ito ay halimbawa, kagaya nito, ang bundok ay bundok at ang tubig ay tubig. Kung gaya ko lang ang magsasabi nito, walang makikinig. Ngunit kung ang isang taong may otoridad ang magsalita ng karaniwan, ang bundok ay bundok at ang tubig ay tubig, kaya itong bigkasin ng mga bata. Subalit pinahalaga ng mga salitang iyon ng mga tao. Ito'y dahil ang nagsalita o ang salita ng taong may otoridad at ang salita ng tao na walang otoridad ay magkaiba. At kahit na ang isang tao ay nagsalita ng may otoridad, maraming mga kaso na kung saan ang mga salita ay walang epekto. Kahit na gaano pa kahusay ang doktor, kung sasabihin niya sa isang tao na mamamatay na, ikaw ay mabubuhay, magpakatapang ka, umasa ka, maaari ka pang mabuhay. Ang taong ito ay mamamatay pa rin. Bakit? Sapagkat ang salitang iyon ay walang bisang makapangyarihan. Wala po itong bisa. Wala po itong kapangyarihan. Tama po ba? Tingnan po natin sa ating mga Biblia sa Mateo chapter 23. Kung titignan natin sa Mateo chapter 23, suriin natin ang nilalaman ng mga salita. Sa Mateo chapter 23, mula verse 3 hanggang 7. Ito ang mga salita na sinabi ni Jesus sa mga religious leader habang tinitignan natin ang talatang ito. Nais ko pong pag-isipan ninyo ang nilalaman ng mga salita, ang otoridad ng salita, ang epekto at kapangyarihan ng salita. Kaya't gawin at sundin ninyo ang lahat ng mga sinasabi nila sa inyo, ngunit huwag ninyong gawin ang mga ginagawa nila. Sapagkat hindi nila ginagawa ang sinasabi nila. Nagtatali sila ng mabibigat na pasanin at mahirap
ay hirap dalhin at ipinapatong nila sa mga balikat ng mga tao. Ngunit ayaw nilang mismong galawin ang mga iyon ng kanilang daliri. Ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang makita ng mga tao, sapagkat pinalalapad nila ang kanilang mga pilakterya at pinahaba ang mga laylayan ng kanilang mga damit. Gustong-gusto nila ang mga mararangal na lugar sa mga handaan at sa mga pangunahing upuan sa mga sinagoga. At ang pagbibigay galang sa kanila sa mga pamilihan at nga sila'y tawagin ng mga tao, Rabbi. Verse 13, kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat sinasarahan ninyo ang kaharian ng langit sa mga tao, sapagkat kayo mismo ay hindi pumapasok at ang mga pumapasok ay hindi ninyo pinapayagang makapasok. So verse 15, kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat nilalakbay ninyo ang dagat at ang lupa upang magkaroon ng isang mahihikayat. At kung siya'y mahikayat na, ay ginagawa niyo siyang makalawang ulit pang anak ng impyerno kaysa inyong mga sarili. Kung titignan natin ang talatang ito, makikita natin na ang mga salita ng mga religious leader na ito ay tiyak na may laman. May laman. At mayroon din silang otoridad bilang mga leader na reliyon. Ngunit ano ang sinabi ng Panginoon tungkol sa kanilang salita? Sinabi niya, gawin at sundin ninyo ang lahat ng mga sinasabi nila sa inyo, ngunit huwag ninyong gawin ang mga ginagawa nila. Bakit? Dahil magkaiba ang kanilang salita at gawa. Sa tingin ko, ito'y karaniwan ng kalagayan ng maraming tao sa mundo. Marami mga iginagalang na pinuno sa lipunan, mga leader, mga artista, mga philosophers. Ngunit kung pagmamasan mong mabuti ang kanilang aktual na pamumuhay, marami silang mga kayahiyang bagay. Higit sa lahat, marami sa kanilang namumuhay sa moral na kasamaan o kaya espiritual na kasiraan. Gayunpaman ang kanilang mga salita at sulat ay nahangaan ng karamihan. Mamuhay na matuwid, gayunmay hindi sila mamumuhay ng gayong paraan. Kaya sinabi sa kanila ng Panginoon, hindi nila ginagawa ang sinasabi nila. Kaya't malinaw na ipinakita ni Jesus na bagamat pwedeng may laman ang mga salita ng mga makamundong tao at mga relihiyoso, wala silang tunay na kapangyarihan o bisa. Iyan ang likas na katangian ng mga salita ng tao. Sa kabaliktaran, ang mga salita na sinabi ni Jesus ay may laman, otoridad at kapangyarihan. Ang kanyang mga salita ay may bisa. Ang tatlong ito ay magkakasabay na umiiral sa mga salita ni Jesus. Mga kapatid, kapag nagsasalita si Jesus, ang kanyang mga salita ay may salitang otoridad, kapangyarihan at may laman. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang sermon sa bundok sa Mateo chapter 5, chapter 6 at chapter 7, nang marinig ng mga tao at ng mga alagad ang lahat ng kanyang mga turo, sinasabi sa huling bahagi ng Mateo chapter 7 ang isang bagay na parang ganito. Wow! Ang paraan ng pagsasalita ng taong yun ay gaya ng isang taong may otoridad. Hindi gaya ng narinig natin dati. Makikita po natin ito sa Biblia. Nakalagay po ito dito. Pwede po natin tignan ang sama-samang hanapin. Basahin po natin sa Mateo chapter 7 verse 28 hanggang 29. Basahin po natin ng sabay-sabay Mateo chapter 7 verse 28 hanggang 29 at nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, namangha ang napakaraming tao sa kanyang aral sapagkat nagturo siya sa kanila ng tulad na may otoridad at hindi gaya ng kanilang mga eskriba, na tulad sa may otoridad. Ang ganap na otoridad na ito, ang ganap na kapangyarihang ito ay tanging sa Diyos lamang. Itong mga salitang sinabi ni Jesus ay galing mismo sa Diyos. Kaya naman madalas magsalita si Jesus sa napakalinaw at napakatiyak na mga termino. Halimbawa, sinabi niya, Juan chapter 8 verse 12, ako ang ilaw ng sanlibutan. John chapter 6 verse 48, ako ang tinapay ng buhay. Ako ang pintuan ng mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang mga ito'y napakatiyak at ganap na mga pahayag. Walang sino man sa mundong ito ang makapagsasalita na gaya ng ganito. Ang dahilan kung bakit nagsasalita si Jesus ng ganitong paraan ay dahil siya ay ang Diyos. Kaya naman, sinabi rin ni Jesus na ang mga salita na kanyang binigkas, ang mga salita na inyong narinig ay hindi sa kanya. Sinabi niya ang mga salitang ito hindi sa akin. Pwede po nating tignan sa Ebanghelyo ni Juan, sa Juan chapter 14. Juan chapter 14 verse 10. Nakalagay po ito dito.
Juan chapter 14, verse 10. Basahin din po natin ng sabay-sabay. Hindi ka ba sumasampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasabi mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nanatili sa akin ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Ang sinasabi ni Jesus dito ay, ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasabi mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nanatili sa akin ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Ibig sabihin nito, ang mga salita ni Jesus ay may otoridad dahil ang mga ito ay salita ng Diyos. Sinasabi rin sa verse 24, basahin din po natin ng sabay-sabay. Verse 24, ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita, at ang salitang iyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Ang salitang inyong narinig ay hindi mula sa akin, kundi salita ng Ama na tinatawag ninyong Diyos. Kaya nga ang mga salita ni Jesus ay may otoridad. Nang si Jesus ay nagturo, may bagay na naunawaan ng mga tao. Ang turo ng taong ito ay iba mula sa mga eskriba, mga fariseyo, mga religious leader, at ang mga tanyag na tao sa mundo. Ang kanyang turo ay may otoridad. Bakit po? Dahil ang mga salitang nagmula kay Jesus ay mga salita ng Diyos. May gayong uri ng otoridad at ang mga salita ni Jesus. At may isa pang bagay sa mga salita ni Jesus. Meron po itong malinaw na nilalaman. Kapag nagbabasa tayo ng mga aklat sa mundong ito, madalas nagsusulat ang isang may akda tungkol sa isang o ilang partikular na paksa. Ngunit karamihan sa mga tao ay hindi kaya lumampas ng higit sa mga limitasyon ng kanilang sariling kaalaman. Kahit na isulat nila ang buong buhay nila, nagsasalita sila sa loob ng hangganan ng kanilang nalalaman. Ngunit kapag binasa natin ang Biblia, walang sino man na nagsasalita tungkol sa maraming paksa gaya ni Jesus. Si Jesus ay nagsalita patungkol sa buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa, langit at impyerno, liwanag at kadiliman at kasalanan. Nagsalita siya patungkol sa maraming bagay. Gayunpaman, walang pagbabago sa mga sinabi ni Jesus. Mayroong malinaw na sentro. Ang sentrong iyon ay buhay. Ang mga salita ni Jesus ay palagi nakasentro sa buhay. Kaya naman sinabi ni Jesus sa Juan chapter 10 verse 28, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak. Sinabi rin ni Jesus sa John chapter 8 verse 52, kung ang sino man ay tumutupad ng aking salita ay hindi niya matitikman magpakailanman ang kamatayan. Ang buod at sentro ng sinasabi ni Jesus ay buhay. Kaya naman sinasabi ni Jesus sa 1 chapter 5 verse 39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat inisip ninyo sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan at iyon na nagpapatotoo tungkol sa akin. Maraming katuruan sa Biblia. Kung titingnan natin ang luma at bagong tipan, mas malawak at mas malaking paksa ang sakop ng Biblia kaysa sa anumang aklat sa mundo. Subalit ang sentro ng lahat ng paksang ito ay si Jesucristo. At ang sentro ng mga salitang sinabi ni Jesus ay buhay. Ang mga salita ni Jesus ay hindi mga salitang walang laman na maglalaho sa hangin. Meron itong isang malinaw na tema at nilalaman. Ang salita ni Jesus ay may otoridad. May nilalaman na nakasentro sa buhay at mayroong isa pang bagay. Mayroong itong kapangyarihan at bisa. Kapag binabasa natin ang Ebanghelyo, makikita natin na magkaroon ng isang malakas na bagyo habang tumatawid si Jesus at ang kanyang mga alagad sa dagat. Natutulog si Jesus dahil siya'y pagod. Ginising siya ng mga alagad, sinabi sa Marcos chapter 4 verse 38, Guro, hindi ka ba nababahala na mapapahamak tayo? Pagkatapos ay bumangon si Jesus at sinabi sa Marcos chapter 4 verse 39, pumayapa ka, tumahimik ka. Kaagad na tumigil yung hangin at nagkaroon ng lubos na katahimikan. Sinabi ng mga alagad sa Marcos chapter 4 verse 41, sino nga ito? Na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya. May kapangyarihan sa kanyang salita. Kung ang mga taong gaya natin ang sumigaw sa hangin, wala po itong bisa. Tama po ba? Pero si Jesus, sa kanyang salita, mayroong kapangyarihan. Kahit sumigaw tayo sa hangin, tigil, tigil. Titigil po ba ito?
Titigil po ba ito? Titigil po ba yung hangin? Ngunit ang mga salita ni Jesus ay may bisa. Sa harap ni Lazaro, na may 4 na araw ng patay at ang katawan ay nangangamoy na, sinabi ni Jesus, Lazaro, lumabas ka. At sa pamamagitan ng salitang iyon lumabas na may buhay ang lalaki. May kapangyarihan sa kanyang salita. Nagsalita si Jesus sa isang ketongin, ibig kong maging malinis ka. At kaagad, nalinis ang kanyang ketong. Nang ibinaba ng 4 na lalaki ang isang lumpo mula sa bubungan sa harapan ni Jesus, sinabi ni Jesus, Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Kapag nagsalita si Jesus, hindi walang laman ang kanyang salita. Agad na nakikita ang kanilang bisa. Kaya naman ang mga salita ni Jesus ay may laman, otoridad, kapangyarihan ng sabay-sabay. Kaya naman sinasabi sa Biblia, sa Hebreo chapter 4 verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa. Ang salitang ito ay nagbigay ng buhay sa aking kaluluwa. Paano ang aking kaluluwa na patungo sa impyerno ay nabuhay? Ito ba'y sa pamamagitan ng salita ng tao? Ito ba'y sa pamamagitan ng pag-aaral ng filosofiya o panitikan? Ang nag-iisang dahilan kung bakit nabuhay ang aking kaluluwa ay dahil sa mga salita ni Jesucristo na siyang salita ng buhay. Iyan ang salita ni Jesus. Nang marinig ng mga tao ang mga salitang sinabi ni Jesus, tulad na, kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Ang sumampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. May nanirig silang ganap na bagong bagay. Nagtaka sila, sino ang taong ito na nakakapagsalita ng ganito? Maging ang mga punong pari at ang mga fariseyo ay paulit-ulit na namamangha at nagtatanong nang marinig nila ang mga salita ni Jesus. Lalo na mga sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 9 verse 2. Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Yung mga fariseyo po, nung narinig po nila ito, nagulat sila sa kanilang puso. Nagulat sila sa kanilang mga puso at sinabi nila, bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Siya'y lumalapastangan. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos? At ang sabihin niya sa Juan chapter 10 verse 30, Ako at ang Ama ay iisa, sinubukan siyang patayin ng mga Hudyo. Mga salitang may ganitong uri ng otoridad, kabuluhan at kapangyarihan ay mga salita ni Jesus dahil si Jesus ay galing sa langit. Sinasabi po sa Biblia sa Juan chapter 8 verse 23, Kayo'y mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y mga taga-sanlibutang ito, ako'y hindi taga-sanlibutang ito. At sinabi niya sa Juan chapter 3 verse 31, ang nanggagaling sa itaas ay mataas sa lahat. Ang galing sa lupa ay taga-lupa nga. At nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Kaya makakapagsalita lang tayo patungkol sa mga bagay sa lupa. Kahit gaano karami ang nalalaman ng isang tao, kahit gaano katalino o galing ang taong iyon, ang lahat ng salita niya ay kabilang sa mundong ito. Bawat salitang nakasulat sa alabok ay naglalaho sa paglipas ng panahon. Ngunit ang salita ni Jesus, gaya ng sinabi sa Biblia, Awit 119 verse 89, Magpakailanman o Panginoon ang iyong salita ay natatag sa langit. Mga kapatid, ano ang kinalaman ng salitang iyon sa aking buhay? May malinaw na mensahe rito. May otoridad at may kapangyarihan sa salitang iyon. Habang pinangahawakan ko ang salitang iyon at sinasabuhay, talaga ba nakikita sa buhay ko ang kapangyarihan ng salita ng Diyos? Isang buhay na kung saan ay nababago ang aking pag-iisip at buhay? Gusto kong pag-isipan ninyo ang tungkol dito. Sa katapusan ng taon, habang nagbabasa, habang nagbubulay-bulay, nagsasaulo ng mga salita ng Diyos, pinangahawakan nito sa iba't ibang paraan, ang salitang iyon na siyang salita ni Jesus. Paano ba nakikita sa aking buhay? Ang salitang iyon ay mismo mga salita ni Jesus. Si Jesus na siyang naging tao at dumating. Kaya't ang buhay ni Jesus ay isang buhay kung saan ang salita ay naisabuhay at naipakita sa kanyang buhay. May dalawang pangunahing paraan upang makita ang buhay ni Jesus. Ito po yung una. Ano ang matututunan natin mula sa buhay ni Jesus? Namuhay siya ayon sa mga kasulatan. Ayon sa mga kasulatan,
Siya na naging tao, gaya ng sinasabi, naging tao ang salita. Siya'y dumating ayon sa Biblia. Si Jesus ay dumating sa mundong ito ayon sa ipinangako sa lumang tipan at ayon sa sinabi ng Biblia. At malinaw itong ipinapakita sa Ebanghelyo ni Mateo chapter 1. At ang buhay ni Jesus ay malinaw ding ipinamuhay ayon sa Biblia. Siya'y namuhay ayon sa Biblia, namatay ayon sa Biblia, at muling binuhay ayon din sa Biblia. Kaya yung buhay ni Jesus ay malinaw na ipinamuhay ayon din sa Biblia. Ngayon, tignan po natin sa ating mga Biblia sa unang Korinto chapter 15. Unang Korinto chapter 15 verse 3 hanggang 4. Basahin po natin ng sabay-sabay sa unang Korinto chapter 15 verse 3 hanggang 4. Basahin natin sabay-sabay. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ayon sa mga kasulatan. Ganito ang sinabi ng Biblia. Si Jesus ay naparito sa sanlibutan ayon sa Biblia. Sa mga Gawa chapter 3 verse 20, at upang kanya suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo, si Jesus. Mga kapatid, si Jesus ay itinalagang dumating sa mundong ito bago pa man likhain ang mundo, bago pa man tayo ipinanganak. Sa panahong iyon, si Jesus ay tinakda na maging Kristo, at si Jesus ay darating sa pamamagitan ng katawan ng isang birhen. Siya'y dapat ipinaglihi sa isang banal na paraan, labas sa anumang pagkakasangkot ng isang tao, at siya'y darating sa mundong ito. Malinaw na isinulat ito ni Mateo. Dumating si Jesus sa mundong ito nang walang kaugnayan sa sinumang tao. Eksakto ayon sa sinabi ng kasulatan. At tunay na namuhay si Jesus sa loob ng 33 years ayon sa kasulatan. Ang huling 3.5 taon ng buhay ni Jesus ang pinagtutuunan ng pansin ng ang Ebanghelyo. Ipinapakita ng Biblia ng eksakto kung paano ito ipinopresiya sa lumang tipan na sa pagpapakita na namumuhay si Jesus sa ganitong paraan. Ang lalo pang nakakagulat ay ang paraan ng kamatayan ni Jesus. Ang paraan ng kamatayan ni Jesus ay detalyado sa lumang tipan. Sinabi po sa Biblia, tunay nga na namatay si Jesus na eksakto. Sa awit 69 verse 21, at sa aking uhaw ay binigyan nila ako ng suwang iinumin. Sa awit 22 verse 18, kanilang pinaghatian ng aking kasuotan at para sa aking damit sila ay nagsapalaran. Ang mga salitang ito ay propesiya ay eksaktong natupad gaya ng susulat. At bago mamatay si Jesus sa krus, sinabi niya, nauuhaw ako. At sinabi niya sa Biblia, ito ay upang matupad ang salitang sinabi ni Jesus ng kanyang ipahiwatig kung ano ang paraan ng kamatayang siya'y mamamatay. Si Jesus ay namuhay kung paanong nakabuhay. Nagkabuhay ang salita, isang buhay na tinutupad ang salita sa bawat sandali ng kanyang buhay at ng kanyang kamatayan. Iyan ang larawan ng buhay ni Jesus. Ang pangunahing aral mula sa buhay ni Jesus ay una, ang pagtubos na siyang pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ano po yung pangalawa? At pagsasalamin sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa dalawang larawan na ito, makikita ang pamumuhay ni Jesus ayon sa mga kasulatan. Una, ang kanyang pagtubos sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Pangalawa, yung kanyang pagpapanumbalik sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito yung dalawang larawan. Pagkatapos ang isa ay dapat nating pag-isipan kung talaga bang namumuhay tayo ayon sa Biblia. Dahil tayo naglilingkod sa Panginoon na pumarito sa sanlibutan ayon sa kasulatan, namuhay ayon sa kasulatan, namatay ayon sa kasulatan. Tama po ba? Kahit hindi pwedeng ayon 100% ayon sa Biblia gaya ni Jesus ang ating buhay, dapat pa rin nating ilagay sa sentro ng ating pamumuhay ang Biblia sa ating buhay. Ano ang mahalaga sa ganyang buhay? Ito ay patungkol sa pagtubos. Hindi natin kayang tubusin ang mga kasalanan. Sa halip, ipinapangaral natin ng Ebanghelyo ang pinakmahalagang prioridad
ng mga namumuhay ayon sa Biblia ay ang ipangaral ng Ebanghelyo. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, nang ipinakita niya sa kanyang mga alagad ang bakas ng pinagpakuan ng kanyang mga kamay at sa sugat mula sa sibat ng kanyang tagiliran, ano ang sinabi niya? Kapayapaan ang sumainyo. Ang sumunod niyang sinabi, kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Bakit tayo sinusugo ng Panginoon sa mundo? Upang gawin ang gawain ng Panginoon. Dahil tinapos na ng Panginoon ang gawain ng pagtubos, sinusugo niya tayo sa mundo upang ipangaral ang gawain ng pagtubos na iyon. Ano nga ba ang sentro ng pamumuhay ayon sa Biblia sa mundong ito? Ito ang pangaral ng Ebanghelyo. Ang sentro ng buhay ng isang Kristiyano ay ang pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ngunit habang nabubuhay tayo, madalas nating nakakalimutan. Kahit na tayo church-centered life, nakakalimutan pa rin natin ito. Maraming beses nakakalimutan natin kung bakit tayo nagkakatipon, bakit tayo dumadalo sa cell group fellowship, bakit tayo pumupunta sa women's fellowship, bakit tayo sumasama sa retreat. Sa halip na bubuhay tayo na iniisip na kailangan natin gawin ang mga bagay na ito. Dumadalo tayo sa women's fellowship kahit na hindi natin alam kung bakit tayo naroroon. Ang pinakapangunahing dahilan ng paggawa ng lahat ng ito ay dahil sa misyon ng pagbabahagi ng Ebanghelyo na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kung pababayaan ko ang gawain ng pagbabahagi ng Ebanghelyo at mabuhay nang hindi iniisip ito, maaari ko bang sabihin sa fellowship na aking dinadaluhan na ito ba'y talagang mabuti? Sa anong batayan ko masasabing mabuti ito? Dahil ba ito ay mabuti sa aking pakiramdam? Dahil masaya ito? Subalit mga kapatid, may mas maraming nakakaalif na bagay sa mundo. Pupunta ba tayo sa ating mga fellowship para magsaya? Hindi yun ang dahilan, di po ba? Alam mo na ang mismong pundasyon ng buhay na ipinakita ni Jesus ayon sa kasulatan ay ang kanyang pagtubos. Sa pamamagitan nito ay pinatawad ang ating mga kasalanan. At ano pang isang bagay? Ito po yung mabuhay para sa kaluwalhatian ng Ama. Sa Juan chapter 17, nanalangin si Jesus ng ganito. Nakatingin ang kanyang mga mata sa langit at sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng anak. Sa verse 4 and 5, niluwalhati kita sa lupa at pagtatapos ko ng pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhati ang aking tinaglay sa harapan mo bago magkaroon ng sanlibutan. Ano nga ba ang focus ng panalangin ni Jesus? Habang nakatayo, bago ang kanyang kamatayan, ito ay ang kaluwalhatian ng Ama. Susunod, ang pangunahing aral sa buhay ni Jesus na namuhay ayon sa kasulatan ay ang kaluwalhatian ng Ama. Ating ding pamumuhay ay dapat para sa kaluwalhatian ng Diyos, gaya ng ginawa ni Jesus. Sinabi natin na namumuhay tayo ayon sa Biblia, ngunit ang tunay na tanong ay kung ang pamumuhay ba natin ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang dahilan kung bakit ako iniligtas ng Panginoon ay upang mapanumbalik ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa pagtatapos ng kanyang panalangin, sinabi po niya yung ganito sa Juan chapter 17 verse 24. Tignan na lang po natin. Pagkatapos niya manalangin, nanalangin si Jesus ng ganito. Juan chapter 17 verse 24. Basahin din po natin ng sabay-sabay sa Juan chapter 17 verse 24. Juan chapter 17 verse 24. Basahin natin sabay-sabay. Ama, nais kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon upang makita nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin sapagkat ako iyong minahal bago pa natatag ang sanlibutan. Ganito tinapos ni Jesus ang kanyang panalangin. Ama, ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin sapagkat ako iyong minahal bago pa natatag ang sanlibutan upang makita nila ang kaluwalhatian. Sinabi ni Jesus na mamasdan natin ang kaluwalhatian sa kaluwalhatian. Kaya kung ang ating buhay ay hindi hiwalay sa buhay ni Jesus, kung gayon, ang ating buhay ay dapat ding mamuhay na nagpapatotoo kay Jesus at niluluwalhati ang Diyos. Natural lang po iyon. At isa pang aspeto ng buhay ni Jesus ay naging isang halimbawa siya sa lahat ng tao. Sa Juan chapter 13 verse 1, bago magpista ng Pasko, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw sa sanlibutang ito patungo sa Ama. Yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan, sila ay kanyang minamahal hanggang sa katapusan. At pagkatapos ay hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad. At ang sunod niyang sinabi,
Sa 1 chapter 13 verse 15, sapat kayo binibigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Sa verse 14, kayo man ay dapat din maghugas ng mga paa ng isa't isa. Namuhay si Jesus bilang isang halimbawa. Tungkol sa huwarang buhay na ito ni Jesus, nagsalita siya tungkol sa pagkain. Sa 1 chapter 4 verse 32, ako may pagkain na hindi ninyo nalalaman. Mahalaga ang pagkain sa buhay ng tao. Kung wala ito, mamamatay tayo. Ngunit, tungkol sa isang bagay na kasing halaga ng pagkain, sinabi ni Jesus, ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Sinabi ni Jesus na ang pagtupad sa kalooban ng Ama at pagluwalhati sa Ama ang kanyang pagkain. Sa ganitong paraan, sa bawat aspeto ng buhay ni Jesus at maging ang kanyang kamatayan ay isang buhay na nagbibigay ng halimbawa. Ang buhay ni Jesus ay isang halimbawa at ang kanyang kamatayan ay isang halimbawa rin. Nabuhay siya sa mundong ito na ipinapakita sa atin ang daan. Nabubuhay tayo sa mundong ito sa pamamagitan ng pagsunod kay Jesus. Kaya na sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto chapter 11 verse 1, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Iyon ang mga salitang hindi pa natin nakita at hindi pa narinig. Tama po ba? Ang mga ito'y mga salitang hindi pa naihahambing sa mga salita ng sanlibutan at patuloy niya itong sinasabi sa atin hanggang ngayon. At si Jesus ay namuhay na hindi kailanman na ipapamuhay ang mga tao sa mundong ito. Si Jesus ay namuhay na hindi kailanman na ipapamuhay ng mga tao sa mundong ito. Ang kanyang buhay ay puspusang namuhay para sa iba. Ito hindi isang pamumuhay para sa kanyang sarili. Sa gayong paraan, nabuhay si Jesus sa mundong ito at sinabi niya sa atin na sundan siya. Sabi sa Lucas chapter 9 verse 23, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pagpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. At gumawa tayo ng pangako sa ating puso na sundin siya ng gayong paraan. Gusto ko mamuhay sa paraan ng pamumuhay ni Jesus, tulad ng ipinakita niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang halimbawa. Mga kapatid, tayo mga tao nakatanggap ng kaligtasan at ngayon nabubuhay ng may tiyak na pag-asa na makakapunta sa langit. Tayo mga tao nabubuhay na may buhay na pag-asa. Namumuhay man tayo ng maayos o hindi, pagkatapos matanggap ang kaligtasan, tayo mga naligtas ay mga tao nakalaan na sa langit. Kung gayon, paano ba dapat tayo mamuhay sa mundong ito? Paano ba dapat mamuhay ang mga taong nasa mundong ito, ang mga taong pupunta sa langit? Itinuro sa atin ni Jesus na ang gayong mga tao ay dapat mamuhay na tinutularan siya. Kung tayo tunay na mamamayan ng langit, dapat talaga tayong mamuhay na sumusunod sa halimbawa ni Jesus. Subalit, kung talagang iisipin natin, ang pagtulad kay Jesus ay talagang napakahirap at hindi madali. Bakit? Dahil meron tayong hindi perpektong katawan, dahil meron tayong sinful nature, likas na pagkamakasalanan. Dapat tayong patuloy na lumaban sa kasalanan at labanan ang makasalanang kaisipan. Sa totoo lang, walang araw sa ating buhay na walang kasalanan. Sa ating mga puso, sa ating mga pag-iisip, at mula sa ating mga labi, hindi mabilang na kasalanan ang madalas na lumalabas. Gayunpaman, kahit alam natin kung ano tayo, hinuhusgahan natin ng iba. Sa katunayan, walang sinuman sa atin ang may karapatang hatulan ng sinuman. Mga kapatid, sino sa atin ang umahatol sa ibang tao? May makakapagsabi ba na, bakit ka namumuhay ng ganyan? Walang sino man maliban kay Jesucristo. Nang sinubukang batuhin ng mga taong babaeng nahuli sa pangalo niya, sinabi ni Jesus sa kanila, ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya. Sa harap ng makapangyarihang salita ni Jesus, walang sino man ang nangahas na batuhin ng babae. Pagkatapos nating maligtas, kung susundan natin ang halimbawa ni Jesus, dapat nating sikaping mamuhay na hindi nagkakasala. At kahit na may kasalanan sa ating buhay, dapat nating pagsisihan ito at lubusan at taos puso. Tinawag tayo upang mamuhay ng ganito. Upang mamuhay tayo ng gaya ng Panginoon, binura ng Diyos ang lumang pagkatao at ginawa tayong bago. Sa 2 Corinto chapter 5 verse 17, sinabi na, kahit kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. Upang mamuhay tayo sa
upang mamuhay tayo na tinutularan ng ating Panginoon, ginawa tayong bago ng Panginoon. Binago niya ang ating kaluluwa, binago niya ang ating puso, binago niya ang ating pag-unawa, at ginawa niya tayong bago. Hindi ba't binigyan tayo ng bagong buhay? Inilagay niya tayo sa bagong landas, isang bagong Panginoon ang nananahan sa atin. Binigyan niya tayo ng bagong utos. Nilagyan niya ng bagong awit ang ating mga labi. Binigyan niya tayo ng panibagong lakas at ginawa niya tayong bago sa lahat ng mga bagay. Sinasabi niya, ngayon, sa atin na mamuhay tayo bilang bagong nilalang. Pagkatapos nating matanggap ang kaligtasan, sinasabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Ngunit paano tayo makakasunod sa landas na nilakaran ng Panginoon kung napakarami mga makasalanang gawi pa rin ang nananatili sa atin? Hindi tayo makakasunod sa Panginoon. Kaya binago tayo ng Panginoon na may likas na pagkamakasalanan. Binago niya ang bawat bahagi natin. Kung titignan ko ang aking sarili, parang gaya pa rin ako ng dati. Subalit, malinaw ako nakikita ng Panginoon bilang isang bagong nilalang. Gaya ng sinabi ng kasulatan, ang mga lumang bagay ay lumipas na, tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. At binigyan tayo ng Panginoon ng buhay na pag-asa, upang hindi na tayo mabuhay na may pag-asa sa sanlibutan, kundi may pag-asa sa walang hanggang langit. Bago tayo maligtas, ang ating pag-asa ay lubos na nasa sanlibutan. Ang ating pag-asa ay kung paano tayo mamumuhay ng mabuti, paano makakapagsuot ng maayos, makakakain ng mabuti, at mas magtagumpay dito sa sanlibutan. Itong pag-asa natin noon, di po ba? Subalit pagkatapos nating maligtas, binigyan tayo ng Panginoon ng buhay na pag-asa. Ang pag-asang ito ay hindi sa sanlibutan. Ito ang pag-asa sa walang hanggang langit at tunay na ibinigay sa atin ng Panginoon ang pag-asang ito. At ang pagsunod natin sa Panginoon ay hindi dapat formal o panlabas lang. Bago tayo maligtas, ang pinagtutuunan natin ay kung ano ang tingin sa atin ng mga tao at kung ano ang iisipin nila tungkol sa atin. Lahat ng bagay ay nakatuon sa opinyon ng iba. May pinapaalala po sa akin sa bagay po na ito. Sa harap ng church, may mga baby strollers. May mga baby strollers na naroroon. Ngunit sa palagay ninyo, magkano ang baby strollers dati? Noon po, hindi ito ganong kamahal. Makakabili ka na ng maayos na baby strollers sa murang halaga. Subalit ngayon, kahit na ang ordinaryong stroller ay nagkakahalaga ng daang-libong piso. At ang dekalidad ng stroller ay maaring minsan umabot sa 1,000,000 piso. Habang pinagmamasan ko iyon, may isang bagay ang naiisip ko. Alam kaya ng batang nakaupo sa stroller na iyon ay nagkakahalaga ng napakalaking halaga ng pera? Siyempre hindi po. Hindi ito alam ng bata. Kaya kung isang ina ay nagtutulak ng stroller na nagkakahalaga ng malaking halaga ng pera, hindi talaga ito para sa bata. Pag-isipan ninyo ng mabuti. Para kanino po ito? Para sa kanyang sarili. Hindi po ba? Sinabi nga, nagtutulak ka ng stroller na 10,000 piso ang halaga, pero ang tinutulak ko ay 1,000,000 pesos. 1,000,000 piso ang halaga. Ito po talaga ang dahilan. Dahil lahat ng ito sa tanong na ano kaya ang tingin sa akin ng mga tao? Ipiniliwanag ito ng malinaw ng Biblia. Sa Ecclesiastes chapter 9 verse 3, gayon din, ang puso ng mga tao ay puno ng kasamaan at ang kaululan ay nasa kanilang puso habang sila'y nabubuhay at pagkatapos iyon ay nagtutungo sila sa kamatayan. Hindi po normal na pag-iisip ito. Ano po ba ang ibig sabihin ng wala sa tamang pag-iisip? Ito ang pamumuhay na hindi tinatanong kung paano ba ako susuriin ng Diyos, kundi patuloy na tinatanong kung ano ba ang tingin sa akin ng mga tao? Paano ba ako hahatulan ng mga tao? Kung gagawin ko ito, kikilalanin ako ng mga tao at sasang-ayunan ako. Hindi man lang iniisip kung ano ang magiging tingin sa atin ng Diyos.
Nagsalita rin si Jesus tungkol dito nang nagturo siya tungkol sa panalangin. At kapag kayo nananalangin, huwag kayong maging tulad sa mga mapagkunwari. Sinabi rin niya, mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao upang makita nila. Gayunman, madalas natin ginagawa ang mga bagay upang makita ng mga tao. Inaalala natin kung ano ang magiging tingin sa atin ng iba. Pasensya na po. Pero ang ganitong uri ng pamumuhay ay hindi karapat-dapat na maging buhay ng isang Kristiyano. Si Apostol Pablo ay minsan ay pinagtanggol ang kanyang sarili sa harap ni Festo. Nang panahong iyon, habang sinasabi niya ang mga bagay na ito, sa kanyang pagtatanggol ay sinabi ni Festo na may malakas na tinig, "Pablo, ikaw ay baliw. Ang labis mong karunungan ay nagpabaliw sa iyo." Ngunit sinabi ni Pablo, "Hindi ako baliw kagalang-galang ng Festo, kundi ang mga salita ng katotohanan at katuwiran ang sinasabi ko. Salita ng katotohanan at katuwiran." Bilang Kristiyano, tinawag tayo upang mamuhay sa katotohanan at katuwiran, upang magsalita ng katotohanan at katuwiran. Gayunman, habang lumilipas ang panahon ay kita natin na marami mga Kristiyano ang nangako mabubuhay at magsasalita ng katotohanan at katuwiran ang unti-unting natatangay sa formalidad na lamang. Ito po ang realidad na kinakaharap natin ngayon. Naglilingkod siya na may kasipagan sa church. Subalit, paano po ba siya sinusuri sa kanyang pinagtatrabahuan? Anong tingin sa inyo ng mga tao sa inyong kumpanya? Yung tao na yan, Kristiyano yan. Makasarili, laging umaalis ng maaga, ginagamit ang dahilan ng Bible seminar, at nagrereklamo kapag dumarami ang gawain at kapag kailangan ng mag-overtime. May ganitong bagay din po ba sa buhay ninyo? Mga brothers at sisters, ito po ay formal. Ito yung uri ng pag-uugali na madalas ipinapakita ng mga taong relihiyosong hindi ligtas. Hindi ito ang uri ng buhay kung saan tayo tiniligtas ng Panginoon. Kung maglilingkod ka na may kasipagan sa church, kung matyaga ka magtitiis, kung iniibig ang isa't isa sa church, gayon din. Ito pong mga katangian ay dapat makita sa inyong tahanan, sa inyong pinagtatrabahuan. Meron bang anumang formal o pagkukunwari sa naging buhay ni Jesus? Nagpakita ba siya ng ibang asal sa harap ng tao at iba pang kapag nakatalikod na sila? Walang gayong pagbabago sa buhay ni Jesus. Hindi po nangaral ng gayon si Jesus. Subalit, bakit nabubuhay tayo ng gayon? Hindi nagturo si Jesus ng gayong paraan. Naniniwala ko na ang tunay na tanda ng isang Kristiyano ay hindi ang mabuhay ayon lamang sa formalidad, kundi sa isang tunay at maingat na pamumuhay. Na may pagsunod sa atin, pagsunod natin kay Jesus. Ayun, tignan po natin sa ating mga Biblia. Tignan po natin, Awit 17. Awit 17. Mga Awit 17, mula verse 10. Mga Awit 17, verse 10 hanggang 14. Sila yung mga masasamang nabanggit kanina. Isinara nila ang kanilang mga puso sa kahabagan. Ito'y nangangahulugang sinara nila ang kanilang puso. Ibig sabihin, sila'y nasilo sa kanilang sariling kasaganaan, katiwasayan, kayamanan at kayabangan. Meron nga akong kayamanan at kapayapaan. Gayunman, maaari akong hadlangan nito. Kaya, wala nang sakripisyo at pusong mabuhay para sa iba. Dahil po sa kayamanan at kapayapaan, ito po'y naging hadlang. Wala ng puso na magpatawad ng ibang tao. Wala ng puso para umibig. Ito ang ibig sabihin na isinara nila ang kanilang mga puso. Kaya sa kanilang bibig ay nagsasalita sila ng may kapalaluan. Kinubkob nga nila kami sa aming mga hakbang. Itinititig nila ang kanilang mga mata upang sa lupa ay kami ay ibuwal. Sila ay masasama. Sila ay parang leyong sabik na manluray. Parang batang leyon na sa mga tagong dako ay nag-aabang. Sa awit 12, gaya nito ang sanlibutan. O Panginoon, bumangon ka, harapin mo sila, ibagsak mo sila, iligtas mo sa masama ang buhay ko sa pamamagitan ng tabak mo. Mula sa mga tao sa pamamagitan ng iyong kamay, O Panginoon, mula sa mga tao na ang bahagi sa buhay ay sa sanlibutang ito.
at ang tiyan nila ay pinupuno mo ng iyong kayamanan, sila nasisiyahan na kasama ng mga anak at iniiwan nila ang kanilang kayamanan sa kanilang mga sanggol. Namumuhay ng gaya nito ang sanlibutan. Namumuhay ng gaya nito ang mga hindi nakakakilala sa Diyos. Inahayaan sila ng Diyos sa gawain na iyon. Gayunman, ano ang sinabi ng Diyos para sa mga taong itinutularan talaga si Kristo? Basahin po natin yung verse 15. Tungkol sa akin, aking mamasan ang iyong muka sa katwiran. Kapag ako'y gumising, aking mamasan ang iyong anyo at masisiyahan. Kahit namumuhay na gaya nito ang mga tao sa sanlibutan, iniisip ng mga Kristiyano na, Panginoon, ako'y nasisiyahan na kasama ang Panginoon. Ito ang buhay na tinutularan si Kristo. Tama po ba? Si Jesus ay hindi lang isang talunan sa labanan, kundi isang nagtagumpay sa labanan. Mga kapatid, si Jesus ay namatay doon sa krus. Sa tingin po ba ninyo nabigo siya? Hindi. Si Kristo ay tiyak na nagtagumpay. Ano ang kanyang huling salita? Nagtagumpay ako. Natapos ko na. 1 chapter 19 verse 30, natupad na. Dinaig na ni Jesus si Satanas sa mundong ito. Gayunpaman, may mga sitwasyon sa ating buhay bilang Kristiyano ang hindi natin mapagtagumpayan sa mundong ito. Kahit mapagod lang tayo ng kaunti, gusto na nating sumuko. Mga kapatid, nang pasanin ni Jesus ang krus, pinasan niya ang krus hanggang dulo. Bakit? Nais niyang magtagumpay. Sapagkat ang lugar kung saan dapat niya isakatuparan ang lahat ng mga bagay ay nasa taas ng burol ng Golgota. Pinasan niya ang krus hanggang sa dulo upang mapagtagumpayan ang lahat ng paghihirap doon sa krus. Maraming sitwasyon kung saan ang Kristiyano ay nakaupo na pagkatapos silang maglingkod sa Panginoon. Kailangan nating magising. Ang pananampalataya na ipinagkaloob sa atin ay hindi pananampalatayang hindi kayang dumaig sa sanlibutan. Sa unang 1, chapter 5, verse 4, sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutang ito at ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Ito ay pananampalataya na tayo naniniwala kay Kristo. Sila na mga may pananampalataya at naniniwala kay Kristo ay nagdurusa at namumuhay ng may kahirapan sa mundong ito. Subalit, kung sila'y nabuwal na at hindi naiisip na bumangon muli, ito'y dahil hindi pa nila dinadaig ang sanlibutan. Si Jesus ay hindi nadaig ng sanlibutang ito. Siya ang dumaig sa sanlibutan. Habang sumusunod tayo sa Panginoon, daraan tayo sa libis ng lilim ng kamatayan. Daraan tayo sa libis ng mga pagluha. Kung minsan, gusto na nating mamatay. Minsan, maraming beses tayo napipighati. Mga kapatid, kung babasahin natin ang aklat ni Job, ano pong una niyang sinabi? Bakit ako ipinanganak? Mas mabuti para sa akin ang mamatay. Bakit hindi pa ako mamatay nang ako'y isilang? Ito ang sinabi ni Job. Maraming ganitong sitwasyon habang nabubuhay tayo sa mundong ito. Gayunpaman, pakiusap, pag-isipan niyo po ito. Nang sabihin sa atin ni Jesus na sumunod sa Kanya at tularan siya, bakit maraming paghihirap? Bakit? Anong layunin? Mas mabuti sana kung hahayaan tayong lumakad sa madaling daan. Tama po ba? Sinabi ni Jesus para sa atin na sumunod sa Kanya. Tularan siya. Pero bakit maraming paghihirap? Bakit po? Mas mabuti para sa atin na hayaang tayong lumakad sa madaling daan. Tama po ba? Ngayon, tignan po natin sa 2 Korinto chapter 4. 2 Korinto chapter 4 verse 7. Babasahin ko po mula rito, 2 Korinto chapter 4 verse 7 hanggang 10. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa,
upang ipakita na ang nag-uumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami, subalit hindi natudurog. Nililito, subalit hindi nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig, subalit hindi pinababayaan. Inilulukmok, subalit hindi napupuksa. At laging taglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din sa aming katawan. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, pwede tayong pagmalupitan sa bawat panig. Ang dahilan kung bakit ito ipinahihintulot sa atin ay upang mamuhay tayo gaya ng talatang ito. Sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami, subalit hindi nadudurog. Hindi tayo nabubuhay ng ganito noon. Kapag masyado kang pinagmamalupitan sa bawat panig, nag-aalala ka, nadidismaya ka, at nakaupo hanggang ngayon. Subalit, huwag nang mamuhay pa ng gayon. Habang nabubuhay tayo, maraming mahihirap na bagay. Tama po ba? Sa tuwing nakakatagpo sa atin ang sitwasyong ito, didismataya tayo hanggang sa ngayon. Bakit walang tagumpay sa buhay ko? Bakit ang hirap ng buhay ko? Nadidismaya tayo gaya ng ganito hanggang ngayon. Sinasabi ng Biblia na hindi tayo dapat mamuhay ng ganito mula ngayon. Nililito subalit hindi nawawalan ng pag-asa. Bakit? Ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay ng ganito. Pinag-uusig subalit hindi pinababayaan. Tuwing ipinapangaral natin ng Ebanghelyo, magkakaroon ng maraming pag-uusig. Kaya naman, kung minsan, gusto na lang nating sabihin at sumuko na gusto na nating sabihin sa kanila na hindi na kita ina-evangelize kahit kailan. Gayunpaman, sinasabi sa atin ng Panginoon na ipangaral ang Ebanghelyo hanggang sa katapusan. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ay nagpasa ng krus hanggang sa katapusan. Bagaman inuusig tayo, hindi tayo pwedeng magbukmok sa mundo. Inilulukmok, subalit hindi mapupuksa. Ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos sa atin ang mga kahirapang ito ay dahil nais ng Diyos na mamuhay tayo tulad ng nito ngayon. Kaya kagaya nito na, gaya ng sinabi ng mga lingkod tungkol kay Jesus, 1 chapter 7 verse 46, kailanman walang tao nagsalita ng gayon. Walang tao nagsalita ng gaya ng taong iyon. Hindi pa ako namuhay ng gayong paraan hanggang ngayon. Hindi ko pa nadadaigan sa libutan hanggang ngayon. Hindi ko pa lubusang sinusunod ang Panginoon hanggang ngayon. Subalit mula ngayon, kahit na mamuhay ako ng gayong paraan hanggang ngayon, ibig sabihin kailanmay, huwag na akong mamuhay ng gayong paraan. Hanggang ngayon, sa ating buhay, sa tuwing may nagpapahirap sa akin o nagkasala sa akin, namuhay ako sa kaisipang kailangan kong magiganti kahit papaano para sa bahaging iyon. Hindi ako magpapatawad. Hindi ko mapapatawad ang sinuman. Hindi ko kaya magmahal ang sinuman. At kahit na subukan ko magmahal, hindi ito gumagana. Kung gayon, ang naging takbo ng ating nakaraang buhay, ibig sabihin, kailangan kong mamuhay ng bagong buhay mula ngayon. Hindi pa ako ng buhay na may ganap na pagsunod hanggang ngayon. Subalit, mula sa sandaling ito, mamumuhay ako ng may pagsunod. Yan ang sinasabi niya na gawin natin. Isang buhay na hindi ko pa naranasan hanggang ngayon. Isang buhay na hindi ko pa naranasan hanggang ngayon. Hindi pa ako nagmahal hanggang ngayon. Hindi pa ako namubuhay hanggang ngayon. Hindi pa ako nagpapatawad hanggang ngayon. Namuhay ka ng gayon hanggang ngayon. Ngunit, subukan mong mamuhay ng iba mula ngayon. Upang kapag nakita ako ng iba, masasabi nila, nag-iba ang taong iyon. Ngayon lang ako nakakita ng katulad niya. Kung maririnig mo ang mga salitang iyon, naniniwala akong ang buhay ng taong iyon ay tunay na mahalaga sa paningin ng Diyos. Tignan po natin sa ating mga Biblia sa Roma chapter 8, verse 12 hanggang 14. Basahin din po natin ito ng sabay-sabay. Mula verse 12 hanggang 14. Roma chapter 8 verse 12 hanggang 14. Basahin natin ng sabay-sabay. Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman upang mamuhay ayon sa laman. Subalit kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang magawa ng laman, kayo ay mabubuhay.
sapagkat ang lahat ng pinapatubay ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Hindi sa laman, upang mamuhay ayon sa laman. Hanggang ngayon, namumuhay ako ayon sa laman at natatalo nito. Subalit mula ngayon, kailangan kong magpasya sa harap ng Panginoon na mamumuhay sa isang bagong paraan na gumagawa ng matibay na pangako at paghahanda. Hindi pa matagal na panahon ang nakalipas, dumalo ko sa isang pagtitipon kung saan ang pangunahing talata ay mula sa Ebanghelyo ng Mateo chapter 6 verse 33. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ito po yung pangunahing talata sa pagtitipon po na iyon. Nagkaroon kami ng fellowship at ang dumating ang isang brother na nasa mid-50s, sinabi lang niya ito nang dumating ang pagkakataon. Oo, susubukan kong mamuhay ayon sa sinasabi ng talata mula ngayon. Iisang pangungusap lang ang sinabi niya. Subalit, ang pumasok sa isip ko ay ang pakiramdam ng isang general na umuhugot ng kanyang espada at iniisip, sige, lalaban ako hanggang kamatayan. Oo, susubukan kong mamuhay ngayon ng ganyan paraan. Mga kapatid, ang pangalan niya ay General Gang Jun. Ang apelido niya ay John. Ako. Ang kahulugan ng pangalan niya ay General ako. Hindi po ba ang ganda? Isang pangusap lang, di ba? Nangangahulugan itong susubukan niyang mamuhay ng gaya niyon mula ngayon. Nangangahulugan itong hindi pa siya namuhay ng gaya niyon hanggang ngayon. Subalit, gusto niyang mamuhay ng gayong paraan. Mga kapatid, isipin mo lang ng tahimik ang sinabi ng mga alagad tungkol kay Jesus. Pag-isipan ito ng malalim. Kailanmay, walang tao nagsalita ng gayon. Walang tao nagsalita ng gaya ng taong iyon. Walang sino man ang namuhay ng tulad sa taong ito. Naglilingkod tayo sa Kanya bilang Panginoon at namumuhay para sa sarili. Subalit, bilang isang Kristiyano, talagang kailangan nating mamuhay ng hindi pa natin nararanasan noon. Di po ba? Dapat ako rin. Mamuhay tayo ng ganyan. Nagiging mas mahirap lang ang mundo hanggang sa dumating ang Panginoon. Wala tayong magagawa tungkol dito. Dahil meron tayong lugar na mapapapahingan na wala rito. Dahil meron tayong lugar na iyon, hanggang sa dumating ang Panginoon, ang mundong ito'y tiyak na magiging mas magulo, mas mahirap at mas masakit. Namumuhay pa rin tayo sa mundong ito. Mamuhay man tayo ng ganito o gayong paraan, nabubuhay pa rin tayo ng may iisang buhay. Kung mabubuhay tayo para sa Panginoon at pagkatapos ay mamamatay, mas mabuti iyon. Gumawa tayo ng pangako. Dahil ang buhay ay panandalian lamang. Tigilan na natin ang pag-aalinlangan at tunay na magpasya. Mamuhay tayo mula ngayon sa paraang hindi pa natin nararanasan noon. Pagmahal sa paraang hindi pa natin nararanasan noon. Sumunod sa paraang hindi pa natin nasusunod noon. At tignan natin kung paano tayo gagabayan ng Panginoon at kung paano niya tayo tutulungan. Sama-sama tayong manalangin. Panginoon, taos-puso kami nagpapasalamat sa iyong dakilang biyaya at pag-ibig. Nabuhay ka sa mundong ito. Namuhay ka ng isang mahalagang buhay na tumutupad sa kalooban ng Diyos at pagpapakita ng kaluwalhatian ng Ama. Gisingin mo kaming lahat at gabayan kami upang ang aming mga buhay ay maging konektado sa iyong buhay. Time-team kaming ipinagkakatiwala ang aming mga sarili sa iyo at inihiling namin na gisingin mo at gabayan ang bawat isa sa amin upang sa aming mga buhay ay mapaglingkuran ka namin at mamuhay sa parang hindi pa namin nararanasan noon, sa parang hindi pa namin nakikita noon. Hawakan mo po kaming matatag at gabayan kaming lahat hanggang sa wakas upang sa pamamagitan ng aming buhay ay lubos na maihayag ang kaluwalhatian ng Diyos at maipakita ang Panginoon sa pamamagitan ng mahalagang buhay na iyon. Ipinagkakatiwala namin ang lahat sa mga kamay ng aming mabuting Panginoon. Nang may pagpapasalamat, idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.